Panginoon, alam po namin ikaw ay narito dahil sabi mo kung may 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. In the Old Testament, Lord, kung saan ka naroon ni tumingin o apakan ng lugar na kinaroroonan mo, Panginoon, kapag hindi karapat-dapat, Panginoon, yung tao siya ay mamamatay. And if you're here this morning, Lord, kami po, O Diyos, ay pamihingi, Panginoon, ng tawad sa bawat bagay na nagawa po namin na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Lord God. Hayaan mo, O Diyos, na makalapit po kami na karapat-dapat, kaaya-aya sa iyong harapan, Lord God, na maaaring maging daluyan, Panginoon, ng iyong masaganang pagpapala sa umagang ito. Wala po kaming may harap sa iyo na katwiran, Panginoon. Wala po kaming katwiran sa aming sarili. Ikaw po, O Diyos, ang naging dahilan bakit nakikita mo kaming matuwid sa iyong harapan. Ang kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ang pagbubo mo ng iyong banal na dugo, ang naghugas sa lahat ng aming mga kasalanan. And we claim that this morning, Lord God, upang makita mo kami, Panginoon, na isang malinis na sisidlan na maaaring maging daluyan ng iyong pagpapala sa umagang ito. Sugo mo po ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Hawakan mo po kaming lahat, Panginoon. Tubugin mo po ng apoy ang lahat ng karumihan. At hayaan mo, O Diyos, na may harap po namin ang aming mga sarili na isang malinis, Panginoon, nasisidlan, karapat-dapat, Panginoon, sa iyong pagpapala. Tinataas po namin ang aming kamay bilang pagsuko sa iyong kabanal-banalan na kalooban, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na kami pong lahat sa umagang ito ay mapagpala, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. We praise and worship you now, Lord God. Hayaan mo, Diyos, na ang mga bunga ng aming mga labi na papurit pagsamba ay magbigay ng ngiti sa iyong mga labi. Amen. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samudalangin, lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Let's go to Exodus chapter 12. Continuation pa rin ito ng ating dinidiscuss, mga kapatid. Punta tayo sa Exodus chapter 12. The origin of the Passover. At ganito pang sinasabi, And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house. And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. Ye shall take it out from the sheep or from the goats, and ye shall keep it up until the 40th day of the same month. And the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. And they shall take the blood and strike it on the 2 side posts and on the upper doorpost of the houses wherein they shall eat it. And they shall eat the flesh in the night, roast with fire, and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire his head with his legs, and with the purtenance thereof. Naman loob, ibig sabihin na, and ye shall let nothing of it remain until the morning, and that which remaineth of it until the morning ye shall burn with fire. And thus shall ye eat it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand. And ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt this night, and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. And when I see the blood,
I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall give it a feast to the Lord throughout your generations. You shall give it a feast by an ordinance forever. 7 days shall ye eat unleavened bread, even the first day you shall put away leaven out of your houses. For whatsoever eateth leavened bread from the first day until the 7th day, that soul shall be cut off from Israel. Verse 22 naman kasi parang inulit lang. Verse 22, and ye shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out at the door of his house until the morning. Tayo po'y manalangin muli. Panginoon, basbasan mo po ang iyong mga salita na aming binasa. Sino mang tao na may talino ay kayang basahin ito, Panginoon. Ngunit, ikaw lamang po ang makapagbibigay ng tama at totoong kahulugan po nito. Kaya kami nagsusumamo, Panginoon, nasaysayin mo po sa amin, Panginoon, ang ibig sabihin ng mga salita na aming binasa. Dahil maliban makita po namin at matanggap po namin, Panginoon, ang dagta ng buhay, mananatili po itong titik. At ang titik ay nakakamatay, Lord God. Sabi mo sa iyong mga salita. Tulungan mo kami sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. Gamitin mo lamang po ang putik na labi na ito na masaysay, Panginoon, ang iyong banal na kalooban sa pamagitan ng Espiritu at kapangyarihan. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po kaming dalangin na lahat ng maral muli magsabi ng Amen at Amen. Palapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah, at maaari na po tayong makaupo, mga kapatid. Now, punta tayo doon. Bumabalik tayo dito sa Passover, mga kapatid, kasi ito yung huling naganap sa Gilgal bago sila kumain ng pagkain doon. So nakita natin in the past, mga kapatid, na nagkaroon ng changed diet. Pero punta tayo dito. Tignan natin maigi ito kasi napakahalaga ito. So we will shift from shadow to fulfillment, mga kapatid. Kaya sana masundan po ninyo ako. Unang-una, sabi mga kapatid ng Panginoon, ganapin ninyo yan on the 14th day of the first month, mga kapatid, of the Jewish calendar. The first month of the Jewish calendar is Nisan, mga kapatid. That's between March and April. So, hindi tatama talaga sa kalendaryo natin. So, huwag kayo mag-expect na tatamaan natin ng tama. So, 14th day at ang first month nila ay Nisan. Pero sa 10th pa lang, kukunin na nila yung lamb. Para saan? Para masigurado na wala itong kapintasan. Iyon ang dahilan bakit nila kinukuha ito ng tent, tinitignan, inoobserbahan, upang kung meron itong kapintasan, mapalitan pa nila ng tama. Katapos ito ay papatayin nila on the 14th, mga kapatid. Hindi lang nila ito papatayin, pero ito ay kakainin din nila. Huwag natin kakalimutan yan. And that is the commandment of God, and it should be observed for all generation, forever. Tandaan po natin, nasusundan po natin, mga kapatid. Ito ay kailangan gawin ng walang patid. Every 14th day of the first month of the Jewish calendar, kailangan gawin ito. Every 14th day of the month, mga kapatid. In-emphasize ko ito kasi meron po itong significance sa atin. Now, look at this. Sabi doon, mga kapatid, when you celebrate the Passover, it is a memorial. What is a memorial? Alaala. At para maalaala mo isang bagay, meron itong mark. It is a mark. Kaya na sinabi doon, it's a token. So it's a mark. It could be an edifice, it could be a structure, or anything symbol, mga kapatid. Basta pag nakita mo, maalala mo. At pag aalalahanin mo, isi-celebrate mo. Nasusundan po natin, mga kapatid. And the memorial should be celebrated as a feast, not as a funeral. Nasusundan po natin, mga kapatid. Sabi doon, i-celebrate ito as a memorial unto the Lord. Unto the Lord. Para sa Panginoon. At ito ay isang feast, hindi isang funeral. In other words, when you celebrate the Passover, may kagalakan ka sa puso mo. Walang bagay na hadlang sa puso mo. Halili, ginagawa mo yun, mga kapatid, dahil sa bagay
kapag sunod mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Itatakbo natin sa ating kalalagayan, mga kapatid, ginagawa natin yon dahil sa kaligtasan na ating pinamo sa ating Panginoon. See, tandaan po natin yan, it's a memorial. And it should be done, mga kapatid, forever. And it's a feast unto the Lord, not to anybody, not to the pastor, not to your brother or sister, mga kapatid, in faith, but it is for the Lord. Hanggat hindi natin nakikita yan, mga kapatid, ang tingin natin sa communion, which is the Passover of our time, baliwala. Walang kabuluhan. Tingnan ninyo, ang order ay, it should be a memorial. It should be done. It should be done every 4th day of the month, first month. At ito, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, ito ay para sa akin. Para sa inyo. Kapistahin yan, para sa akin, hindi sa inyo. At pag ginawa nyo ito isang piyesta, hindi ito kalungkutan. Hallelujah. Kaya pag dumalo tayo, mga kapatid, sa isang communion, nagkagalakan ng ating puso. Kagalakan na tayo, mga kapatid, ay niligtas ng ating Panginoon at binayaran ng ating kasalanan ng kanyang sariling buhay. At dahil doon, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kaysa tayo ay dumanas ng kamatayan. Most people don't realize that. Pero sana tayong lahat na narito ngayong umaga, marirealize natin yon. Ng ating pananampalataya ay hindi ito isang biro. Hindi ito isang laro. Hindi ito bigot dapat yung ating kaisipan. Ang ating damdamin, ang ating puso. Because you're already a believer. Yes, amen. If you're not believer, go on, gawin mo kung anong gusto mong gawin. It's up to you. Ngayon, Pastor, kung gusto kong gawin yung gusto ko, it's up to you pa rin. It's up to you. Ano man ang bagay na gusto niyong gawin. Mga kapatid, magmula nung sinabi ko, after the pandemic, na ino-open ko ang church na ito, kaya nga dati, hindi ko tinatanggap yan. Kahit si RJ, hindi ko tinatanggap dito yan. Di ba, RJ? Nag-chat sa akin yan before pandemic. Hindi ko sinagot hanggang matapos ng pandemic. Gusto niya umatang dito. Pero nung sinabi kong open na ang church, mga kapatid, because I feel, mga kapatid, it's the right thing to do sa mga nangyayari na parang ang bilis na yung mga pangyayari. At kung di siya maligtas, kasalanan ko dahil hindi ko siya binigyan ng pagkakataon para maipakita niya na karapat-dapat siya sa Panginoon. So inopen ko na lahat. Hindi ko na siya ang nakinabang. Ang nakinabang muna ay ang church na ito. It took him 1 year pa na higit bago siya pumasok. So ang una ng mga nakinabang niyan, sina Brother Jonas, nakinabang niya yan. Sina Brother Cesar, pumasok na yan dito. Sina Brother Rogie, hindi na natin. Kung wala man sila Sister Roxanne, pumunta man sila dito, hindi na tayo nagpapapunta, nandiyan ko na. Why? Kasi inopen na natin. Nasa iyong kamay na. Kung gusto mo maligtas, umatan ka. Kung ayaw mo maligtas, nasa iyo yan. Mga kapatid, kasi ang bilin ng Panginoon, huwag kalimutan ng pagtitipon. Yes, amen. Praise the Lord. So kung di natin pinapaniwalaan yan, it's up to us, mga kapatid. Pero dapat, kung wala talagang hadlang, umatan tayo. Amen. Kung may hadlang, paalam natin. Dagat tayo, mga kapatid. Kasi kung dumating ang Panginoon, ano mangyayari sa mga wala dito? See? Yun ang huli nilang nagawa. Tapat man sila o hindi, mga kapatid. Sabi na natin tapat, dumating ang Panginoon ngayon. Ano mangyayari sa kanila? Could you say, Panginoon, minsan lang naman ako umalsan. Alam mo naman ang puso ko, hindi ang titignan ng Panginoon. Ang titignan niya, mga kapatid, yung sinabi niya na huwag kalimutan ang pagtitipon. Amen. Guilty ka dyan. Alam mo yan. Di ba? Kaya napakahirap sa atin na gawin talaga ito. May mga pagkakataon talaga sumasablay tayo. Wala tayo. Di ba? Kahit anong gawin natin na talagang magsumikap tayo. Pero ang mahirap yung wala namang handang, di kumata. Mag-ingat ka doon dahil pag dumating ang Panginoon at gano'n yung attitude mo, naku, kawawa ka. Case here it is. Wala, kailanman hindi ako nagkaroon ng, see, pag yung aking pananalita na ay very firm, akala ng mga tao galit na ako. Pero pakinggan ninyo yung sinasabi ko. Once may na-detect kayo doon na mali, sabihan nyo ako. Madali naman akong kausapin.
madali akong umamin sa aking mali. Mga kapatid. So, tuloy natin. As a memorial unto the Lord, and it should be celebrated as a feast. Sabi doon, mga kapatid. Now, sabi doon, kailangan itong paslangin. So, kailangan paslangin mo. Hindi lang yan, mga kapatid. Pagkatapos mong pinaslang, yung dugo na tumulo doon, iipunin mo sa isang palanggana. At yung verse 22, yung hisap, hindi kasi na-discuss, magmula doon sa verse 1 hanggang doon sa verse 15. And verse 16 pababa, mga kapatid, ng chapter 12, parang inulit lang na sinaysay yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Pero yung verse 22, sinabi doon na yung hisap ang gagamitin parang pag-apply. Yun ang pagpapahid, parang brush. So, ididip nila sa dugo yun na nandun sa palanggana, tapos iba-brush nila doon sa doorpost, sa kanilang lintel or upper post. Mga kapatid, ito po yan. O hamba. At kung titignan natin ito, it's a vertical, mga kapatid, na horizontal, makikita natin na ito ay representation ng cross. Balik tayo dun sa hisap. The hisap is an ordinary plant. It's a plant, mga kapatid, na more than 1 feet, but hindi na ito sumusobra sa 2 piye ang laki nito. At halos lahat ng klase ng soil pwedeng tumubo. It's very ordinary. Lahat pwedeng tumubo. Mga kapatid. Nandang niyo yan, eh. Yun ang ginamit na pangpahid. Okay. So yung hisap. Kaso lang napunta doon sa verse 22, kaya parang naputol, mga kapatid. Then, sabi ng ating Panginoon, sabi ng Diyos, mga kapatid, sa kanila, pag kinain ninyo yung lamb, kailangan ito ay inihaw sa apoy. Hindi ito pwedeng kakainin na hilaw, kasi may kumakain ng hilaw. Alam niyo ba yan? Yung mga kumakain ng steak, mga kapatid, sa rare, medium, or well done. Di ba? Pag yung rare, dugudugan pa yun. Alam niyo ba yun? Oo, dugudugan pa yun. Pag i-stress mo kayo, yan, si Sir Vic. Kita mo yung mga Amerikano, sarap na sarap sila. Doon sa kumakain ng dugo. Medium rare, mga kapatid, lambot-lambot yun. Well done, lutong-lutong, pero tigas naman, mga kapatid. So, sabi doon, hindi pwedeng hilaw. At, naalala niyo yung quail, na kinain nilang hilaw. Katapos, kailangan kainin niyo ito kasama ang bitter herb. Herb, huwag niyo sabihin, herb. Kasi may naririnig ako, sabi nila herb, hindi po herb. Silent H. Katapos, nakainin din niyo ito with unleavened bread. Tinapay na walang libadura. At, di ba, magkasunod yun. Passover, 6 o'clock, pagdating ng 6 o'clock din, kaya dalawang nagaganap, mga kapatid, Passover and Feast of Unleavened Bread. Nakikita ninyo? Nakikita ninyo? Tama? Tama? Kasi yung 6 p.m., pag kumakain sila ng lamb, dahil sabi doon, kumain kayo sa gabi, kita ninyo, kumain sa gabi, mga kapatid, at kumain din kayo ng unleavened bread, nakita natin na halos sabay na. Kumakain sila ng lamb, kumakain din sila ng unleavened bread. Nasusundan po natin. Then, yung unleavened bread, kailangan kainin nila ito ng 7 araw. Yun lang ang pwede nilang kainin na tinapay. Hindi pwedeng tinapay na may libadura na masusumpungan sa loob ng bahay nila ni libadura. For 7 days. Katapos sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang kakain within that 7 days, so aabot hanggang 21. Susundan ko na ngayon. 14, kakain ng lamb. So, 7 araw na kakain ng tinapay na walang libadura, aabot hanggang 21. Mga kapatid. Ang kakain ng tinapay na may libadura o nasumpungan na may libadura ang bahay niya, loob ng bahay niya, ay aalisin ang kaluluwa niyan sa Israel. Aalisin siya. Kung sa panahon na kinalalagyan natin, may excommunicate. Pag in-excommunicate mo, mga kapatid, ang isang kapatiran, hindi na siya kabahagi ng kapisanan ng Ciudad Real. Kaya sabi ni Brother Branham na binigyan niya ng isang pribilehiyo si Satanas na suntukin nga ng pinakamalakas. Kaya kung ako, ayoko na mawala sa tamang landas ng Panginoon. Hallelujah. Isang hagupit lang sa akin, lumilini agad ako, mga kapatid. Bakit? Di ka ba nakakamali, Pastor? Kaya nga ako lumilini. Ibig sabihin, nakikita ko, may nagagawa akong mali. At pag may nagawa akong mali, lumilini ako.
we all have blind spot. Alam mo yung Joharis Lindo? Sino nakakaalam ng Joharis Lindo? Si Sir Joy, sino ba? Si Sir Ruth. Ang Joharis Lindo, there are 4 windows in our lives. Ang isa doon ay blind spot. Ang isa doon ay tayo. Alam natin sino tayo. Ang isang area doon, mga kapatid, ay this is from the behavioral scientist, mga kapatid. Yung nag-aaral ng behavior ng tao. Yung isang spot doon, mga kapatid, kaya Joharis Lindo, kasi 4 na linggo yan, hinati sa 4. Yung isa doon, alam na alam mo, kasi sino ka, sarili mo. Yung isa doon, mga kapatid, blind spot, hindi mo alam, ang nakakakita lang yung tao na nagmamatsyag sa'yo. Yung isa doon, alam ng ibang tao at alam mo. At yung pang-apat doon ay potential. Hindi mo alam kung ano yung kakayanan mo at di rin alam ng ibang tao kung ano yung kakayanan mo. So lalabas na lang yan later on in life, mga kapatid, o kung paano man, lumabas yan. So mahirap doon yung blind spot. Kung hindi ka, ang tingin mo palagi sa sarili mo ay napakagaling mo at hindi ka nagkakamali, mga kapatid, problema yon dahil may blind spot ka, hindi mo nakikita. So you have to be corrected by anybody. Kaya nga si Brother Branham, sabi niya, kahit janitor, pwede akong i-correct. Sabi niya. Kahit yung pinakabababa sa church, pwede akong i-correct. Ganon din ako. Kahit napakababa mo, wala akong posisyon dito sa church, pwede mo akong i-correct. Kasi may blind spot ako. Lahat tayo may blind spot. Ibang tao lang nakakakita niya. At yung pastor niyo, maraming nakikita ng blind spot ninyo. Minsan, nakikinig ako sa usapan ng 2 matanda kahapon. Sabi ko, ibang-ibang pakikitungan ng mga hindi mananampalataya. Sa kanila, isa lang, barat. Malito, bilay mo. Ganon, mga kapatid. Pero sa atin, iba-iba kasing attitude natin. Ibang pagpapalaki sa atin. Iba-iba yung values natin. Mga kapatid. So kung i-apply mo, kahit sa loob ng tahanan, kung ikaw ay may anak, alam na alam mo yan. Na doon sa mga anak mo, mga kapatid, kung 5 yan na iba't ibang pag-uugali. Hindi mo ma-apply, noon, gusto ko noon, kung ano ang trato sa tao na ito, anak na ito, trato sa lahat. Hindi pwede. Kasi meron dyan na hindi mag-respond, mga kapatid, sa trato mo doon sa isa. Pag ginamitan mo ng stricto to, at ito, mga kapatid, ay nag-respond sa stricto, ito hindi, patay na. Ay, huwag nyo nga yan, dumating ang anak ninyo na mapraning. Pag sobra yung pe-persecute ninyo sa anak ninyo, pwedeng mapraning yan. Pag nakita ninyo, mga kapatid, pipitik na, bago pumawi kayo, pakitaan nyo ng pagmamahal. Totoo yan. Lahat ng pamilya, meron yan. Kailangan obserbahan ninyo maigi yan. Huwag yung pag galit kayo, lahat tatamaan dyan, na hindi nyo inoobserbahan sino yung nagre-react ng negative na. Dapat inoobserbahan nyo pa rin sino nagre-react ng negative kasi dadalhin niya yan hanggang sa pagtanda. At pag dadala niya na yan hanggang sa pagtanda, mga kapatid, napakahirap na yan. Kaya sa ayos. Ang pwede lang yan, mag-ayos ay ang Panginoon. Pero kung ayaw din niyang magpaayos sa Panginoon, wala rin magagawa ang Panginoon. Kasi may free will tayo. May free will tayo. When you come to me and ask for an advice, yung pinaka-best na advice ang ibibigay ko sa inyo. Wala akong ibibigay na advice sa inyo na hindi ko muna binusisi lahat ng sulok nito. Hindi lang yan. Kino-consider ko pa kung sino ka. Alam mo ba yun, Sister Ruby? Hindi lang yung advice ko sa iyo, advice ko rin sa iba. Kino-consider ko anong pagkatao mo. Anong sensitivity mo, ano ang temperament mo, ano ang ugali mo. Ano ang pwede mong gawin pag narinig mo yung sinabi ko. Kino-consider ko lahat yan. So hindi ako nagbibigay ng payo na hinugot lang sa hangin. Kung minsan nag-aaral pa ako para mapag-aralan kong maigi yung ugali ng isang tao. Pinag-aaralan ko yan. Para may pakita ko sa iyo, bakit ka ganyan? Bakit ganyan ang sitwasyon ninyong mag-asawa? Bakit ganyan ang sitwasyon ng anak mo? Bakit ganyan? At ganitong gawin mo. Once you agree with that, gawin mo. Kasi once you break that, balik ka sa dati. Babalik kayo sa dati na magulo yung tahanan ninyo dahil pinili mo bumalik. Hindi naman yung hindi naman yung ibang tao ang may problema. Ikaw, pinili mong bumalik. Huwag mong piliin bumalik. Piliin
mo yung maganda. Bakit susuungin mo yung pangit na daan? Kung meron naman magandang daan. Bakit mo susuungin yung buhay na maligaya, masaya? See, no one is an island, sabi ng ating banal na kasulatan. Meron yung actuations natin, yung pag-uugali natin, palaging merong tatamaan na ibang tao. Okay. Kaya tayo ba? 30 minutes lang. So punta tayo mga kapatid. Doon sa dugo. Sabi doon mga kapatid, kailangan ipahid mo sa ama. What's the significance of it, mga kapatid? Pinagawa yun ng Diyos dahil dadaan, mga kapatid, ng Diyos as the destroyer. Pag nagsasalita siya, parang iba yung destroyer. Iba siya. Pero siya rin yun. The destroyer, mga kapatid, at yung Diyos, isa rin yun. Kaya nasabi niya, when I see the blood, I will pass over you. I will pass over you. Sabi niya, mga kapatid. So daraan siya, mga kapatid, at sino man, mga kapatid, na tahanan na walang pahid ng dugo, pag dumaan yung destroyer, mga kapatid, mamamatay yung firstborn. And if you are not, you just read the whole scripture, the whole chapter, and if you are not inside the house, you will also die. Not only the firstborn, nasa isip natin palagi yung firstborn. Pero sabi doon, lahat ng nasa labas, they are not protected by the blood. Come on. When you are outside of the blood, you are not protected by the blood. And if you are not protected by the blood, anything can happen to you. If you're already a believer. So you must be inside the blood. Kung saan may pahid ng dugo, dapat nandun ka sa loob. At ang church na ito, mga kapatid, narito ang pahid ng dugo ni Kristo. Amen. Kaya sabi ni Brother Branham, 4 weeks na hindi ka umaten sa church, you are no longer under the blood. You are no longer under the protection of the blood of Christ. So observan mo na lang. Gusto mong patunayan, observan mo na lang nangyayari sa buhay namin. Ang gulo. Ano nangyayari sa buhay namin? Ba't kulang kami? Ano nangyayari sa buhay? Ba't wala akong trabaho? Ano nangyayari sa aking buhay? See, why not take it again at once? Maaaring hindi ito e-epekto agad. Pero tignan niyo si Saul. Di ba? Nung sumuway siya sa kalooban ng Diyos, hindi naman antimano yung oras na yon, pinarusahan siya ng Diyos. Ang totoo, may mga tagumpay pa siya sa buhay. Nagtagumpay pa siya, nanalo pa sa mga digmaan. Then suddenly, isang araw, pinagpana. Patubato sa langit, ang tama na yung wag-wagalit. Pero hindi yung pana na yun, tumama sa kanya. Hindi nga. Huwag tayo maging katulad ni Saul. Nakala natin, pinagpapala pa rin kami. Wait, baka biglang tatamaan ka. At pag tinamaan ka, yung panahon na mahina ka, doon ka pa, bibirahin ng Panginoon. Huwag naman tawa. Huwag naman tawa. So sabi doon mga kapatid, you must be under the blood, the protection of the blood, at kailangan pag kinain nyo, nandun na tayo sa pagkain. Tandaan po natin, sabi dito, gawin ninyo ito at lahat ng inutos ko. Yeah. Ano yung lahat ng inutos niya? Ito dinidiscuss natin. On the 14th day, gawin. Dapat 14th day lang. Of the first month of the year, hindi nagagawin. Hindi pwedeng gawin sa ibang panahon. Susundan po natin, 10th day, kailan kumuha na sila ng tupa. Katapos, yung dugo, ipapahid doon sa hampa. So, ang tanong ko, nandun sila sa ilang, saan nila pinahid? Basta. Diba? Basta, yun ang utos eh. Kasi doon sa Numbers chapter 9, sabi doon, ayon sa mga sinabi ng Panginoon, gawin ninyo. Pero hindi ko alam saan pinahid. Pero alam ko, ditulos yung tent, di ba? Pag ditulos yung tent, pwede mo pa rin pahiran yun, mga kapatid. Doon sa entrance, ditulos yan, mga kapatid. Then hindi mo naman may tatayo yung tent nang walang horizontal sa vertical, mga kapatid, na tabla. So nakita natin dito, mga kapatid, sabi doon, kailangan yung lamb, kakainin ninyo yan with bitter herb. Pero ihuli natin yung bitter herb, yung unleavened bread muna. Yung unleavened bread ay tinapay na walang libadura. At ito ikakain mo kasama, mga kapatid, ng lamb. In other words, part and parcel, mga kapatid, of that lamb is the unleavened bread. Pero alam natin, mga kapatid, kung pupunta tayo sa bagong tipan, the unleavened bread is the Lord Jesus Christ, the Word of God. Yung leaven kasi ay ito yung hypocrisy, mga kapatid, o doktrina, mga kapatid, ng mga para sa iyo, na hinahalo nila sa salita ng Diyos, mga kapatid. That is the libadura.
Pero si Kristo ang tinapay na walang libadura. Kaya pag kumain tayo, mga kapatid, ng tinapay, ng salita ng Diyos, dapat walang libadura. Kaya nasabi doon, mga kapatid, isa sa mga bagay na sinabi, pag kinain ninyo yung kordero, kailangan ito ay pinadaan sa apoy. Inihaw sa apoy. Mga kapatid, at ang apoy ay simbolo ng Espiritu Santo. Grabe, di ba? Grabe. Hindi ka kakain ng anuman, mga kapatid, na mga bagay, kundi ito dapat ay dinarang sa apoy, at ang apoy ay banal na Espiritu Santo sa mga tuwid. Ang bawat spiritual na pagkain na kinakain dapat ng mga mananampalataya ay dinarang sa apoy ng banal na Espiritu Santo. Hindi ito sa seminaryo. Hindi ito kung saan-saan, mga kapatid, na theological school. Kailangan ito ay dinarang ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Now, pag inihaw mo, pag ito'y kinain mo na dilaga, well, may lumalabas din ng mantika, pero pagday. Pag ito'y kinain mo na hilaw, lalong-lalo, walang lalabas na mantika. Nasusundan po natin, mga kapatid. Pero pag inihaw mo, lalabas ang napakaraming mantika. Anong purpose ng mantika? Let's go to the herb now. Sabi doon, kainin ninyo ito ng may mapait na gulay. Para saan yung mapait na gulay? Pag-detect, Brother Joel. Medical properties of bitter herb. So, medical properties of medical herb, mga kapatid, ay astringent, para sa stomach ache, mga kapatid. Inner, 4 yun. Inner cleansing, mga kapatid, pero meron yan unang-una astringent. Para sa inyong astringent, pag ikaw ay nagpapagamit, ikaw gumagamit ng astringent para paminis yung... Hindi po. Ang unang gamit ng astringent, mga kapatid, bitter herbs have a variety of potential health benefits, particularly for digestion and liver function. They can stimulate digestion. Ang hinahanap ko ay yung merong astringent, pero pwede na rin, absorption. Meron siyang, yung ano lang, maikli lang siya, Brad. Wala dyan sa ano mo. Ito na ba yung whole ano? Ito siguro. Yan. Pwede pang laxative, enema, pectoral. So, marami. In other words, i-research nyo na lang, marami pa bukod dyan. Pero ito yung astringent, laxative sa stomach, mga kapatid. Katapos inner cleansing. In other words, yung herb, pwedeng, ito ay may medicinal property. Hindi lang ito mapait. Pero alam nyo ba, na ang bitterness ay pwedeng ma-block ng 3 bagay. Mention kayo na isa. Yung unang-una, ginagamit sa palaya. Pag naglulutong ka palaya, ano yung biniwisip mo? Asin. So, bitter blocker ang asin. Pangalawa, itong ginagamit ko, asukal. Ako, asukal ang ginagamit ko, hindi asin kasi may pait pa, hindi pa rin kaya yung pait. So, asukal ang ginagamit ko. So, bitter blocker yan. Asin, mawawalang pait. Asukal, mas lalong mawawalang pait. At yung pangatlo, oil. Oil is a bitter blocker. Nakita ninyo, pag ikinain mo, hindi mabablock yung bitterness, mga kapatid, ng bitter herb, pag dilaga yung kinain mo. Pero pag ang kinain mo, mga kapatid, ng bitter herb, ito ay nahaluan, mga kapatid, ng fat, ng oil, na tumulo doon sa inihaw na lamb, nawawala yung pait. Kaya sabi, eat the scroll, eat the book, it is sweet, but it's bitter there. So, part and parcel din ito. So, titignan natin sa isang anggulo, mga kapatid, nag-experience ng mga taga-Israel, ng Israel sa Egypt, mapait yung kanilang experience. At anong nangyari? Para yung kapaitan ng buhay ay mawala, kailangan nila yung mantika ng roasted pig. Nawala yung kapaitan sa pamagitan ng roasted pig. Kita ninyo? At yung kapaitan na yon ay gamot pa.
So hindi lang mga kapatid, inaalis yung kapalitan ng experience ng mga Israelita doon sa Egypto, kundi pinapagaling pa sila doon sa experience nila na yan. At kung wala yung mantika, mapait pa rin. Mapait pa rin. Pero salamat dun sa mantika dahil na-block yung bitterness at nakain nila ng walang kapaitan. Pero hindi lang yan. Titingin pa tayo na isang anggulo. Ang isang anggulo, mga kapatid, ay yung cross. Kinuha ni Kristo yung kapaitan mo. Amen. Yung kasalanan mo, mga kapatid, kinuha niya. Inabsorb niya, mga kapatid. Nasa kanya yung kapaitan mo at ipinako niya sa krus. Hallelujah! Hindi lang yan. Kung titingin pa tayo ng higit pa dito, mga kapatid, lampas pa dito, sabi ng ating banal na kasulatan, we are talking here of Passover. We're speaking here of Passover, mga kapatid. And Gilgal is a type, mga kapatid. Tandaan po natin, nandun na sila sa promised land. Nakaapak na sila. Though it's not the whole promised land, pero nakaapak na sila doon sa promised land. At pagkaapak nila, nakita natin, mga kapatid, sa type and shadow, mga kapatid, na there was a change of diet. See, they ate the corn of the land after they have taken the Passover at Gilgal. Na nakita natin, ito rin yung nangyayari sa atin sa ngayon. Ang kinakain natin noon, nung tayo hindi pa lumabas, mga kapatid, sa sanlibutan, ay yung gawin ng sanlibutan. Anong gawin nila? Yun ang kinakain natin, yun ang kinikilos natin. Pero nung tayo lumabas, mga kapatid, hallelujah, ang salita ng Diyos ang nagmomold, mga kapatid, sa atin. Ang naglililok sa atin at tayo lumalakad, mga kapatid, taglay ang tinapay ng buhay. Pero, sabi ng ating banal na kasulatan, sabi ni, di natin malalaman lahat ng salita ng Diyos. Meron na merong kulang. Dahil sabi ng Isaiah, mga kapatid, mas mataas ang kanyang kaisipan at mas mataas ang kanyang mga gawin. Hindi natin maabot. At sabi ni Pablo, mga kapatid, para tayo tumitingin sa madilim na salamin. Naaninag na natin kung ano yung darating, tila baga, yun na, wala nang question sa atin, mga kapatid, pero hindi kasi linaw. At yun ay bibigyan ng linaw saan? Doon sa marriage supper of the Lamb. Kailan? Amen. Ano ang pinag-uusapan natin dito? Anong kinakain natin dito na spiritual food? Yun din ang ibibigay sa atin doon sa marriage supper of the Lamb. Bakit anong inisip niyo pagkain literal? Uy! Atin ako na marriage supper of the Lamb. Merong lechon kawali, merong lechon nakaw. Anong mga lechon yan? Spiritual food yan. At sabi doon, mga kapatid, yung spiritual food ay kukunin mo, mga kapatid, doon sa tree of life. Bearing 12, mga kapatid. 12 fruits. And the 12 fruits covers the 4 seasons. So, hindi lang 1 season. Hindi lang due season para sa atin. Kundi lahat ng season ay makikita mo. Maunawaan mo. Pagdating mo doon, ipapaliwanag sa'yo, ito ang kabuuan. Amen. Yung mga na-miss ko ito, yung mga namatay na hindi na unawan ng mensahe, pero sabi nila, kahit di ko na intindihan, pinapaniwalaan ko pa rin yan. Paniniwala. Ibubunyag lahat sa kanila doon. Sa marriage supper na lang. Kaya ang mahalaga, paniwalaan mo, Amen. mga kapatid. Hallelujah. Dahil tumingin ka doon sa mga naniniwala. Amen. Hallelujah sila, naniniwala sila. Hallelujah. Bakit sila naniniwala? Dahil naunawan nila. Kung di mo naunawan, maniwala ka pa rin. Dahil pagdating doon, kung di mo man naunawan dito, bubunyag doon. So pagdating mo doon, there's a change of diet. Hindi na yung kinakain natin dito. Dahil pagdating mo doon, kakain ka na doon sa punong kahoy ng buhay. Amen. Doon sa punong kahoy ng buhay, sabi mga kapatid, it will sustain life. Sabi doon sa Genesis. Hallelujah. Sabi doon sa Genesis, mga kapatid, chapter 3, verse 21-22, pag may unat ng kamay ni Adan at Eva, at makakuha doon sa punong kahoy ng buhay, sila makakain, sila makakaroon ng buhay na walang hanggan. It sustains life. Mga kapatid, kaya pagdating mo doon, hindi na yung salita ng Diyos dito. Binigay yun dito dahil para itong mana, wala silang makain sa ilang. God has to provide food. Ganon din dito. Para tayo makapaglakad ng tama, ayon sa kalooban ng Diyos, binibigyan tayo ng salita ng Diyos. Upang makalakad tayo ng tama sa harapan ng Diyos. Pero pagdating doon, magkakaroon na ulit ng change of diet. At ang change of diet, doon na tayo kakain sa tree of life. Now, is herb only limited to plants? That's the question. Ulitin ko, is herb limited only to plants? Or it could also be leaves of the trees? Ulitin mo, ha? Kasi, kailangan ko ng para sa ubo.
Punta ka doon, kuha ka ng oregano. Ano yung oregano plant? Right? Kailangan ko ng, ano ba yung mga magagaling sa ano? Kailangan ko ng pampakapal ng buhok. Punta doon, kuha ka ng aloe vera. Wala ng buhok. Hindi na kailangan ng aloe vera. Di ba? There are plants. The herbs that we know are almost all plants. But do you know that leaves of trees could also be considered as herb? Come on. And we are speaking here of bitter herb. Where's the bitter herb now? Nasaan na yung bitter herb? Pagdating mo doon sa taas, nasaan na yung bitter herb? Tandaan po natin, it's part and parcel of the lamb. You are eating during the Passover. And the lamb that you're eating on the Passover, mga kapatid, pagdating doon, oh, hallelujah! Palisina! Pagdating doon, hindi na lamb ang kakainin mo. Ang kakainin mo doon, kompleto na. Nandoon na, mga kapatid, yung tree of life, the lamb. Nandoon na yung bitter herb, yung leaf. Kaya sabi doon, mga kapatid, yaong mga pumapasok, yung mga nasa labas, mga kapatid, ay papasok doon at mamimita sila ng bunga o dahon. Dahon! For what? Healing! Hallelujah! Sana nakikita niyo. Sana nakikita niyo, mga kapatid. Napakaganda kung nakikita niyo ito, mga kapatid. Because when after the Passover, nagkaroon sila ng change of diet. Hindi naman yung corn of the land na ang kinain nila. Yung corn of the land na ang kinain nila, hindi na yung mana. Yung mana na kinakain nila for 39 years, mga kapatid, more than 39 years, after the Passover in Gilgal, nag-iba ulit sila ng diet. Ang kinain nila, yung fruit of the land. Anong kakainin mo pagdating doon? Ang fruit of the kingdom of God. Ano yun? Yung bunga ng tree of life. Sila, yung nasa labas, entitled lang sila doon sa dahon. Ikaw ang kakainin mo yung bunga. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Sana nakikita niyo ito. Kung nakikita niyo ito, naniniwala ko kanina pa kayo, nagsisigaw ng praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Sige, nakikita niyo ito, bagang tayo naman ng Panginoon. Hindi ganito ang breaking, mga kapatid, ng denominations. At yung iba nating kapatiran, hindi ko alam kung ganito rin ang breaking nila. Kaya napakapalad natin, wala nang dahilan pa para hindi tayo maglakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Sana nakapag-set ako ng example sa inyo sa umaga ito. Na hindi tayo kailangan maging bitter. Tandaan po natin yung partaking, mga kapatid, ng Passover is eternal. Forever. Walang prescriptive period. Come on. Nasusundan po natin yun? Hindi natin pwedeng sabihin hanggang kailan. Parang hindi nila kawa. Hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid, hanggang kailan ko gagawin ito? Hanggang ikaw ay mamatay! If you're committed to God, hanggang mamatay ka! Yung bagay na kinumit mo sa Panginoon, dapat gawin mo hanggang sa mapatay ka. Amen. Walang prescriptive period yan. Hallelujah. It's eternally, forever! Hanggang kunin ka ng Panginoon. Oh, hallelujah. Sana nakukuha natin ito. Amen. When you deal with your husband or your wife, may vow kayo. Doon pa lang sa vow ninyo, hindi na kayo kailangan lumapit sa akin for counseling. If you're true to your vow, mga kapatid, kung makatotohanan lang kayo doon sa vow ninyo, that's forever. Walang prescriptive period yan. Walang expiration yan. So gagawin mo lahat ng sinabi mo nung nag-take for richer. Yeah, for sickness or health or better or worse, till death do us part. Hindi ka namamatay o hindi namamatay, obligato ka, gawin mo yan. Come on. Kaya di laro ang pagkakasali dito, kanin na pag sinumo mo, nainitan ka, iluluwa mo. Iluluwa mo. Mainit kasi, napasok hindi na punti. Dunukin mo yan, mapasok ka man, dunukin mo pa rin yan. Bakit? Hindi mo pwede kinuha yan. Unless kung nasarili ka.
Unless nakasarili ka, wag naman ganun. Ang agreement, it will take two parties. If it is only one, it's not an agreement. See, we have to get matured. Paano tayo mag-mature sa Panginoon? Kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, pinapalampas-lampas lang natin ang preaching ni Pastor, hindi tayo mag-mature. Kasi yung tinuturo natin dito para mag-mature kayo. Amen. See, hindi pwedeng i-harvest, mga kapatid, ang palay na hindi pa ito mature. Mabubulok lang. Ang nagpapamature sa atin bilang mga palay ng Diyos na dadalhin sa banga ng Ama ay ang salita ng Diyos. Amen. Without the Word of God being preached to you, mga kapatid, hindi kayo gugulang bilang mga palay na dadalhin sa banga ng Ama. Saan kayo dadalhin? Pag hindi kayo nag-mature, susunogin. So ano gagawin mo? I-condemn mo kung mayroong espiritu na gumugulo sa isipan mo. I-condemn mo yung espiritu. I-condemn mo. Humingi ka ng tulong. Nag-pray niyo ako na mawala yung espiritu na kumukontrol sa akin at gumagawa ko ng mali. Kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mo, hilihin mo lang sa Panginoon. Ganun lang eh. That's the significance of the hyssop. See, the blood of Christ could be applied ordinarily. Maniwala ka lang. Simpleng pananampalataya lang. Tutubo ng Diyos. Hindi mo kailangan may supernatural. Nag-usapan doon ng mga lettering. Ayan, lettering. May mga maskara sila. Ha? Hindi mo kailangan may Captain America, sabi ni Brother Leo, na pananampalataya para tumugo ng Diyos. Avenger! Hindi mo kailangan maging Avenger, bahagi ng Avenger para tumugo ng Diyos sa'yo! Ang kailangan mo lang ay simple pananampalataya. Amen! Binibigay mo at sinasabi mo, Panginoon, gawin mo po ako at gawin mo akong katulad ko. Pag-isip mo itong demonyo na kumukontrol sa atin. Kung kaisipan mo, Panginoon, hindi na ako makapag-isip ng maayos pag nasasaktan ang damdamin. Gusto ko po na kahit masama ang ating pakiramdam, kahit nasasaktan ang ating damdamin, nakakapag-isip tayo na ako ng maayos at nagagawa ko pa rin yung tama. Amen! Panginoon, sobrang hirap niya itong dinadanas namin sa buhay. Narinig ko ngayong umaga na simpleng pananampalataya lang ang kailangan mo at ikaw ay tutugon na. Kaya lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Kita mo, mahirap ang buhay namin. Kita mo, kulang ang pera namin. Kulang ang kinabubuhay namin. Kaya sa simpleng pananampalatayang ito, hinihiling ko, Panginoon, na itaas mo po ang antas ng aming buhay. But God will always cause you something that it will not cost you. Ang Diyos ihiling sa'yo ng isang bagay na wala naman itong halaga sa'yo. Ano yung bagay na walang halaga sa'yo? Yung pera mo may halaga, yung bahay mo may halaga, yung kotse mo may halaga. Pero yung puso mo, para sa Kanya, walang halaga yan. Kung ipaglilingkod mo ang buhay mo sa Kanya, walang halaga yan. Walang mawawala sa'yo. Yung mawawala lang sa'yo yung time mo. Pero yung time mo, sisiguraduhin ko sa'yo. Hallelujah! Pray na Panginoon. Susuklian niyang ng Diyos ng libu-libong beses para mapagpala ka. Wala pang naglingkod sa Diyos ng buong katapatan. Mga kapatid, yung hindi divided yung attention niya. Wala pang naglingkod sa Diyos na hindi divided yung kanyang isip na hindi pinagpala ng Panginoon. Turo niyo sa akin kung meron. Pero huwag kayong magmadali. Ako man, dumaan din ako sa hirap. Nung nag-resign ako sa SM, mga kapatid, hindi na ni Brother John, paano kayo na pang naghirap. Pero naalala ko yung sabi ni Brother Daddy Del Mundo, Pastor. Brad, sabi niya, 1 year lang yun. Basta tapat ka, maglipod sa Panginoon. Mahirap, dadaan ka sa hirap. Sabi niya, pero 1 year lang yun. Maglingkod ka lang ng maayos sa Panginoon. Kaya, I challenge you. Isaayos ninyo yung priorities ninyo sa buhay.
kung ang priority niyo sa Panginoon, mga kapatid, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi kayo magkukulang unless iba yung kaisipan ninyo patungkol, mga kapatid, sa kasapatan. Kung ang tingin ninyo sa kasapatan ay kalabisan, yun ang interpretation ninyo, walang kasapatan sa buhay ninyo. Ang pinangako ng Diyos, kasapatan. Maging sapat. Pero kung nakatingin ka sa iba, ba't sila pinagpapala? Ako hindi hanggang ganito lang. Tanungin mo sarili mo, sapat ba? See, serving the Lord without sickness is already a blessing. Tama. Kung naglilingkod ka sa Panginoon, sapat lang, hindi nakakain kayo, napabayaran mo lahat ng bills ninyo. Sabi na natin, wala kang kotse, wala kang bahay. Pero napabayaran nyo lahat. Patas wala ka pang sakit, bonus yan. Amen. Hallelujah. Pero malaking ang kita mo, mga kapatid, pero palagi kang may sakit. Di ba? Malaking problema eh. Saka, pag nagkakaroon ka ng distressing sa buhay, itong pinakayaw kong i-preach. Tanongin mo ang sarili mo kung nagtatights ka. Kung hindi ka nagtatights, kahit anong gawin mo, hindi kayo bless ng Panginoon. Kasi yun lang yung numero uno, mga kapatid, nasukatan niya. Yun yung numero uno. Alam niyo, ayaw kong daanan to dahil dami ng open. Bakit dami ng open? Alam ko, maraming din nagtatights. Mga kapatid, pero ito yung dahilan talaga. Kung gusto mo mag-bless, mag-tights ka. Kung hindi ka magtatights, mga kapatid, meron darating sa buhay mo. Mga kapatid, magkakasakit ka, mamamatayan ka, magkakaroon ka ng kalugihan, darating yan sa buhay mo. Katapos i-compute mo yung natipid mo sa hindi mo pag-tights, sa ginastos mo, mas malaki pa yung nawala sa'yo kaysa pag nag-tights ka. Yan ang katotohanan. I challenge you, computin ninyo. Computin ninyo yung mga nawala sa inyo nung hindi kayo nag-tights. At computin ninyo yung pagpapala ninyo nung nagtatights kayo. Tingnan ninyo. Yun lang. Nasa inyo yan. Kung ilan ibigay mong tithes mo, nasa inyo. Bibigay ka ng piso, tithes mo piso. Expect a piso in return na pagpapala. Mga kapatid, saka be consistent. Saka alam nyo ba, ang tithes is not tithe giving. Tithe is paying. Pay your tithes. Alam niyo ba yun? Pay your tithes. Hindi sinabing give your tithes. Pay your tithes. So yan ay utos ng Diyos, hindi utos ni Pastor. Pero si Pastor, di kayo nire-require. Kahit minsan, may binabalikan. Pero pag may nangyayari na sa buhay niyo, hindi maganda, yan lang ibig sabihin nun. Yan lang ibig sabihin nun, mga kapatid. Just compute it. Ilan ang na-save mo nung hindi ka nag-tithes at ilan ang nawala nung hindi ka nag-tithes. Matapos tignan mo na yan, nung nag-tithes ka, ilan ang blessing mo? Kesa ilan ang blessing mo nung nag-tithes ka. Ganon mo lang tignan, mga kapatid, and I will assure you, mas malaki ang blessing na natatanggap mo nung nag-tithes ka. Hirap nga lang, kasi hahadlangan ka ng kaaway. Kung minsan yung ibibigay mo, sabihin mo sa sarili mo, malaking bagay ito na mawawala sa ikabubuhay namin. Pero nasabi ng Panginoon, di kita pababayaan, di kita iwanan. Na siya rin ang nagsabi, pay your tithes. Pwede ba yun? Sabi niya, di ba sabi niya, huwag mong busalan ang kalabaw na ginagamit mo sa pag-aararo. Di ba? Kasi pag binusalan mo yung kalabaw na ginagamit mo sa pag-aararo sa kanila, baka, pag binusalan mo, mga kayayad yun, walang lakas. Pag hindi mo pinakain. So baka kainin tayo ng Panginoon. If we are workers of God, and all of us are workers in the vineyard of the Lord, makatayin tayo ng Panginoon, mawawalan man tayo, sisiguraduhin ng Diyos, ibabalik yun ng siksik ligat umaapaw. Mahirap, ang dami pipigil, kaya lang sometimes kailangan sabihin ko ito sa inyo, dahil hindi kayo magmamature, pag di ko ito sabihin sa inyo. We love the Lord, we give to the Lord, but once we give to the Lord, sabi doon, maging masaya ka pag nagbibigay ka sa Panginoon. Huwag yung then don't expect na kaliwaan. Kasi mayroong nag-expect ng kaliwaan eh. Bigay ako ng 10% ko, siguro. Balik nito agad 20%. Huwag ganun. Minsan na, pahirapan ka pa ng Panginoon. Totoo yan. Leo, may experience mo. Pag nagbigay ka, katapos, susunod na linggo, ulat. Wala.
Sabi ko, mabuti, di mo inisip na sana, di na ako nagbigay ng tithes. Pero gano'n. Alam na Diyos siya, tinitignan niya yan. At sisiguraduhin ko sa inyo, kung kayo lang ay magpapakatatag, at huwag niyong isipin yun na nawalan kayo, and you will be blessed. Be blessed kayo ng Panginoon. Sisiguraduhin ko yan sa inyo. Nakita na natin yung bitter herb, nakita na natin yung oil, nakita natin yung oil, ang bitter blacker yon, mga kapatid. Nakita na natin yung leaven, yun, hindi pa. Sabi doon mga kapatid, 7 days na you will eat unleavened bread. Yan ay katumbas mga kapatid ng 7 church ages. Na sinasabi mga kapatid na dapat doon sa 7 kapanahunan ng iglesia, walang kinakain na salita ng Diyos ang bawat iglesia na may halong libadura o katuruan ng Diyos, salita ng Diyos na may halong katuruan ng tao. Dapat puro at dalisay kung ano yung mensahe na ibinuhos ng Diyos sa panahon na yun, yun lang dapat sila mananangan. Mga kapatid, yun lang dapat. Walang libadura. Kasi oras na sila ay umalis doon, lumabas, at sila'y kumain ng may libadura, sila'y aalis din sa kapisanan ng Diyos. Nakikita po natin, yung epekto ganun din sa atin. Kung kiniklaim mo na bride ka, huwag kang kakain ng tinapay na may libadura. Ay, pare-parehas lang naman yan. Punta ako doon sa Door of Faith, doon sa Methodista. Kasi born again Christian naman sila. Punta ako doon sa Baptist kasi born again Christian naman sila. Tignan ninyo kung anong pagkakaiba. Maraming pagkakaiba. May naniniwala sa 3 Diyos. Iisa lang ang Diyos. Sila naniniwala sila sa 3 Diyos. Doon pa lang. Sa Godhead pa lang. Paano ka mga kapatid siya sweldo sa Jollibee kung naglingkod ka sa McDonald's? Tandaan palagi natin yan. Diba? Gusto mong maging bride of Christ, pero nandun ka sa Methodista, nandun ka sa Light of the World, kasi may mga pagpapala doon. Nagbibigay sila ng pagpapala, doon pinapadaan ng mga politiko, yung kanilang mga pagpapala para hindi sila makasuhan. Kaya yung mga nandun sa Light of the World, sila nagbibigay ng pagpapala, kaya doon kami alam. Ingat, pag gano'n. Mga kapatid, ingat tayo. Walang libadura dapat na masusumpungan doon sa tinakain natin at walang libadura dapat doon sa loob ng pamamahay natin. Lalong-lalo na sa atin. Na as we close, mga kapatid, siguro, tayo na tayong lahat. Nakuha ba natin? Amen. So next Sunday, pupunta tayo doon sa the captain of the host at Jericho. The Battle of Jericho. Purihin ang Panginoon. Bawat bagay sinisilip natin ng anggulo. At bawat bagay, may application. So pag pinaghalo-halo mo yan, magulo. So kailangan, sabihin mo kung ano yung application na ina-apply mo doon sa bagay na dinidiscuss mo. Dahil pag hindi, magkagulo. Tulad ng sa Noah and the Ark, mga kapatid. So let us pray. Father God, we bow our heads. Minsan pa, Panginoon, kami nagpapasalamat sa kabutihan mo sa aming lahat. Nagpapasalamat po kami dahil di namin tinatanggap kung ano ang nararapat para sa amin. Kung tutusin, Panginoon, bawat pagkakamali namin, ang kabayaran po nito ay kamatayan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit hindi mo ipinapataw sa amin ang tamang katarungan, Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat po sa iyo. Dahil binibigyan mo pa kami ng pagkakataon, Panginoon. Maiwasto po namin ang aming mga buhay. Makilala po namin kung ano pang mga kulang po namin sa aming buhay, Lord God. Dahil pinangaral sa amin ang aming mensahero, Lord. Napakarami pa habang tinitignan po namin ito. Pero sabi ng aming mensahero, go on, maglakad ka. Patuloy ka na sumulong. Yun po ang aming gagawin. Patuloy po kami susulong. Maraming man po, Panginoon, ang aming pagkatisod, ang aming pagkabuwal, Panginoon, sa aming pagsulong, Lord God. Ngunit alam po namin, itatayo mo kami. Hindi mo kami pababayaan na nakabuwal. Sa pamagitan ng iyong kamay, sabi mo, Panginoon, kami itatayo mo. 7 beses man kami na mabuwal, 7 beses mo kami itatayo. Sa pamagitan ng iyong sariling kamay, sariling kapangyarihan, Panginoon. So bless us, Lord God, as we close the service. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, pagpalain mo po kaming lahat. Amen. Sa aming pagyaon, Panginoon, daladala po namin nawa ang iyong katuruan. At huwag kaming aalis dito. Pag kami po'y nagkakamali, turuan mo po kami na humingi ng tawad. Amen. Sa aming mga nasaktan, Panginoon. Upang makita sa amin na nakikilala po namin ang aming mga pagkakamali. Amen. Lord God, dahil sabi ng aming mensahero, hanggat di kami humingi ng tawad, meron pa kaming balak para ulitin ito. Ayaw namin ulitin ito, Panginoon. Bawat pagkakamali namin nagagawa, teach us, Lord God, how to commit according to your will. Yung commitment, Lord God, na hindi
kailanman magmamaliw. Panginoon, narito ang aming buhay. Tinataas namin sa iyo lahat. Amen. Ang aming mga pangangailangan, ang aming mga kaisipan, ang aming mga damdamin, ang aming mga problema. Panginoon, buhin mo po lahat ito. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa buhay. Amen. Huwag mong hayaan, O Diyos, guluhin kami ng kaaway. Huwag mong hayaan, O Diyos, ang iyong salita ay maging katisuran po namin. Hayaan mo, Lord God, na magkaugat po kami sa iyong salita. We will be grounded to your word, Lord God, at kami ay tatayo tulad, Panginoon, ng isang kamyas na bawat bagyo na umuuga dito ay lalong lumalalim ang ugat sa salita ng Diyos. Kami po'y nagsusumamo na mas lalo kaming tumibay bilang mga mananampalataya. Amen. Panginoon, tanggapin mo po ang aming paborit pagsamba. Paglagay sa iyo sa pinakamataas na lugar, dito sa aming mga puso, higit sa lahat, kung meron ka pang nakikita na kasamaan, kasalanan, bagay na lumampas sa aming mga paningin, kaisipan, Panginoon, na nagdulot ng sama ng loob sa iyo, pagsalangsang, Panginoon, sa iyong kalooban, piklong tuhod at nakababang puso, kami po'y nagsasabing, patawarin mo po kami, Panginoon, at maramdapatin mo kami na minsan pang makalagad na kasama mo. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming sawad dalangin at lahat ng banal ay magsabi na Amen at Amen. Tinatawagan ko na si Brother Kel. Brother Kel. Ito po Pastor, Praise. Tayo po lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito. At muli, ipinaalala mo sa amin, Panginoon, ang iyong salita. Salamat sa aming mahal na pastor na patuloy na nagpapagal, Panginoon, upang kami ay mapakain ng iyong salita. Na nakikita namin, Panginoon, ang pagmamahal niyo sa amin. Na nais namin niya, Panginoon, na makasunod rin kami ayon sa iyong sakdal na kalooban. Salamat, Panginoon, patuloy mo siyang iniingatan. Patuloy may binibigay ang kalusugan ng kanyang katawan. At 10 ng kanyang sambahayan. Lord, dalangin namin na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming buhay. Salamat sa pagising namin sa umaga na kami ay may hininga pa ng buhay. Ikaw ay aming dakilang Diyos na hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. O Lord God, kahabagan mo kami, Panginoon. Wala kaming ibang malalapitan kundi ikaw lang, Panginoon. Lord, nais namin makasunod ayon sa iyong sakdal na kalooban. Batid mo ang laman ng aming puso. Lord, kung kami ay nakakagawa ng hindi ayon sa iyong kalooban, patawarin mo kami, Panginoon. Lord God, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, na ang fruit of the Spirit, Panginoon, ay maghanap naming lahat, Panginoon. At maisulat ang ito, Panginoon, sa aming puso. Lord, tanggalin mo na, Panginoon, ang luma naming pagkatao, Panginoon. Kami ay muling isinilang, Panginoon. Lord God, sabi nga sa banal na kasulatan, paano isisilang ang isang tao na naipanganak na? Oh Lord, hindi nila nababatid, Panginoon, kung ano ang ibig mong sabihin. Ngunit, Panginoon, sa iyong mga hinirang ay pinabatid mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkapili mo sa amin. Marami ang mas karapat-dapat, Panginoon. O subalit, napakabuti mo, Panginoon. Katulad nga ng sinabi ng aming mahal na pastor, malaki ang nagagawa kong pagkukulang sa iyo, Panginoon, personally. Dati, Panginoon, hindi ako lumiliban sa pagbibigay ng tithes, Panginoon. Subalit, wala naman ako ni-expect na darating na pagpapala. Subalit, patuloy pa rin ako nagkukulang. Sabi ko, bakit ganun? Sinusubukan mo ba ako, Panginoon? Halos wala na kaming makain.
Lord, patawarin mo ako, Panginoon, sa pagkukulang na yon, Panginoon. Sabi mo nga, wala makakarating dyan sa iyo na magnanakaw. Oh Lord, kabagan mo kami, Panginoon. Nawa matupad naming lahat ang bawat salita mo, Panginoon. Guilty kami, Panginoon. Lalo ang Panginoon guilty sa bagay na ito. Oh Lord, dati nagaganap ko ang bagay na yun. Ngunit ngayon, inaamin ko, Panginoon, maraming bis na hindi ko na nagaganap. Lord God, kabagan po ako. Nais kong lumakad ayon sa iyong sakdal na kalooban. Ngunit may pagkukulang. Lord God, alam mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Nawa, Panginoon, sa paalala ng aming mahal na pastor, nawa kami ay tumalima. Salamat, Panginoon, sa iyo. I-bless mo, Panginoon, ang mga ginamit mo sa araw na ito, Panginoon. Ang aming music ministry, ang aming MC, ang aming song leader, ang aming teacher, Panginoon, na patuloy mo binibigyan ng kapahayagan. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. Patuloy mong ibigay ang pagkapala sa kanya, Panginoon. Sapagkat siya ay nagpapagal rin sa iyong ubasan, Panginoon. Lord, kabagan mo kaming lahat, Panginoon. Nawa, sa araw na ito, nakita namin ang aming mga pagkakamali. Alam namin sa aming sarili. Alam namin sa aming mga puso ang aming mga pagkakamali. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, Panginoon, sa iyong panan, Panginoon. Nasimula sa paglabas namin sa aming bahay-sambahan na ito ay tunay nga na kami ay binago mo na. Nang sa gayon, Panginoon, hallelujah, ang lahat kami ay makasunod sa iyong sakdal na kalooban, Panginoon. Maging invincible church kami, Panginoon, na kung saan walang makakadaig sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga, Panginoon, 1,000 ay tatakbo kapag hinabol ko. At 10,000 naman kapag dalawa tayo. Oh Lord, nawa, Panginoon, matupad sa aming buhay yun. Ang una muna sana, Panginoon, ay maganap namin ng buong buo ang sakdal mong kalooban. Nawa, Panginoon, kami ay maging buhay mong salita. Na hindi kami maging katulad ng mga taga-sanlibutan. Maging buhay kami epistula, Panginoon, na nababasa ng mga tao. Panginoon, tulungan mo kaming lahat. At muli, dalangin ko, Panginoon, na gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay. Ingatan mo kami, Panginoon, dalayin mo kami ng payapa at ligtas sa aming mga pansamantalang tirahan. Kung paano mo kami iningatan, ganun mo rin kami ingatan sa aming pag-uwi. Muli, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo. Dinadakila ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Mapasayo po ang walang hanggang papuri sa bukod tangi at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming samot. Dalangin lahat ng banal magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Sa paggawa po natin gawain mga kapatid, bago muli mga bayan.